eh. Kuya Bal eh. Kasalanan ni Kuya Bal. Kasi kung ano yung sinasabi eh. O may mga video, Kuya Bal. Hindi kasi, yan yung ano, no? Yan yung minsan na mahirap intindihin kay Bal Santos Matubang. Na totoo po yan. No? So, mali po ang aking sapantaha, ang aking hula na hindi magkakaroon ng pagpasyal kay Idol Rapi Tulfo, no? Dahil ngayong araw po, no, nangyari yung aking hindi inaasahan. Nakakala ko may post din kasi si Bal Santos Matubang about diyan nga na ipapatulpo siya. No, and kaninang umaga bago siya mag-proceed doon sa kasal ng anak niya, may nakausap siyang kagawad at itong si kagawad ay tinawagan daw ng staff ni Rapi Tulfo. So, unti-unti na ano ko na, pero hindi ko po inaasahan na kaninang umaga, no? Today, sorry, hindi kaninang umaga. Today ay nanduro na pala, no, yung mga nagsampa sa kanila, no, sila ang pamilya ni Beyonce. So, nakakalungkot lang dahil nauwi talaga sa ganong proseso, sa ganong instance, no? Na nakita naman natin, kayo, lalo na yung mga matagal dito sa Kalingap, lalo na yung mga talagang nakasubaybay, no? Na kahit papano, may mga pinagsamahan din naman. Okay, with regards doon sa nabanggit kasi doon din ni V, na mayroong pagtatangka dahil dinala raw siya sa liblib na lugar na yung ang kanyang pinaninindigan, no? Yung part na yon, okay, sabihin na natin given yan, no, na talagang may karapatan siya, and actually she has all the rights, no, na magsampa dahil feeling niya na agrabyado siya, and everyone is entitled to that, no? Pwedeng gawin natin lahat yan. Ang sa akin lang dito, ang pinupunto ko lang dito is yung sa kanila ni Kalinga Prab, no? Yung sa kanila ni Kalinga Prab, yung akin. Dahil si Kalinga Prab naman yung kumbaga nag-support sa kanya, nag-build sa kanya. And pinagbigyan siya na kumalas doon sa love team. Sana yun yung binigyan niya ng pansin. 'Di ba? At ito nga pala, no, yung mga sinasabi na about thumbnail, use of videos, no, yung nahagip ka sa camera kapag nag-vlog ka, bawal po talaga yan, no? Bago nyo po i-publish yung mga ganyan, humihingi dapat talaga ng consent. O kung hindi man, ibina-blur yung mga mukha ng mga tao yan. Or, yun nga, may consent kang hingi. Ang problema rin dito sa Pilipinas, hindi siya masyadong napapractice, no? Maybe, especially ng mga vloggers, yung mga nagbablog, hindi siya masyadong napapractice. Maybe some hindi aware na may ganung batas, but meron po talaga, no? Now, it's regardless yan ay hindi maganda or maganda ang sinasabi mo, as long as walang consent yung person involved doon sa ginagawa mong video, no, bawal po yun. Okay, bawal po. And kaya ako nababanggit yan dahil nga iyan yung isa sa mga request, no, ni Beyonce or ng pamilya niya. Sorry, kung nababanggit ko man yung pangalan niya, pagpasensya niyo na po, no, para lang po yan sa, kumbaga may reason kaya ako siya nababanggit, not to drag her name, no? Hindi naman po sa ganun. Isa po sa kanyang hiling, no, sa mga reactors, no, under Kalingap community, ha? At saka ni Kuya Bal, and of course ni Kalinga Prab, takin mo 90 plus, no? 98 ba? Tama ba? 98, 97 videos ang ginawa sa kanya. So talagang the revenue is there. Dahil nga, 'di ba, isa 'yan sa mga kilala or sikat na love team na ginawa, 'di ba? And coming from her na scripted lang siya, but inamin niya rin naman na unti-unti siyang nahuhumaling, no, dito kay Kalinga Pedro. So
Nakakalungkot lang dahil nauwi sila sa ganitong sitwasyon, no, na pwede naman sanang napag-usapan. Pwede naman sanang napag-usapan ng na maayos. Ang pinagtatakahan ko lang kasi, according kay Dr. Lab, nakapangalan yon sa sa tatay. No, may vlog si Dr. Lab about that. Pero bakit ngayon parang ganun yung nangyayari? No? Or siguro gusto na rin lang nila para matapos lang, matigil na hindi na sila mababash, hindi na sila mapagsasalita ng hindi maganda, willing silang i-surrender everything na binigay sa kanila. No? Willing silang ibigay lahat. Well, na ang kapalit ay titigil na sa pagre-reaction, paggamit ng kanyang video, audio, and pictures, no? So, ito ay especially sa mga vloggers na credited ng Kalingap community. Pasensya na po, natatawa ako kasi paano po yung katulad kong freelance and the mga anti-Kalingap, no? But I think sa mga anti-Kalingap kasi nandun pa rin Kalingap pa rin antay nga lang. So, damay sila. Paano po kami mga freelance na wala, nakikisaw-saw lang, di ba? And we're not using the only thing na we are using is the picture, no? Siguro, I don't know. Pero I clean up my thumbnail also just to make sure, no, na kasi may mga content din ako na nandoon yung picture ni Beyonce. But this is a fair reaction for me. Reaction lang naman ako and wala naman akong pinapanigan. But siyempre, para wag na tayong madamay, kailangan natin gawin. No? But ang point ko rito is, ito ay opinion ko po, no? Huwag niyo nang masamain. Sana kung sino man makakarinig nito na sumusuporta sa pamilya na yan. Kasi katulad ng paulit-ulit kong sinasabi, no? Matagal na sila sa social media. And kumbaga, alam na nila yung galawan Alam na sana nila yung galawan. And actually, na-mention na rin, no, ni V na yung mga tao sa paligid yung sumisira sa kanila. Aware naman pala sila. Pero bakit sila nakinig? Di ba? Unang-una, siya ay binavlog or under ni Kalingap Rab. Di ba? At nag-uusap na sila ni Kalingap Rab. For sure, pinagpayuhan ni Kalingap Rab. Ang naging problema kasi, masyado nilang binigyan ng pansin yung sinasabi nung nakapaligid. No, normal talaga yun na mababash at mababash. May basher talaga yan. No? Ang ano doon is dapat kayo yung nakakaalam ng tama. Dapat hindi nyo na pinapatulan. Kasi nandirito na kayo Diba? Katulad nga ng mga nasabi ko sa mga previous content ko na alam ninyo na nang kayo ay simulan, umuo kayo na i-vlog ni Kalingap Rab at alam na po ninyo yung reputasyon ng Kalingap community, no? Dapat po you came prepared on those things na masasabi sa inyo. Kasi sokmed to But regardless, beneficiary lang kayo or vlogger kayo or once na kayo ay pumasok, kaakibat na po dyan yung mga hindi magagandang sasabihin. Now, ganito pa yung nangyari. Umalis kayo, di ba? Umayaw ka. So may mga supporter talaga ng supporter na ni Kalingap Edu na mababalikan. May masasabit, may masasabi. No? Yes, I know, hindi tayo pare-pareho ng tolerance in handling those bashers, those issues. Pero kayo po kasi ay nandiyaraan. No? Okay? And well, siguro nga, hindi nyo kinaya yung mga bashing. That's why you end up with that decision na pumunta na kanila Rapid Tulfo. So, if, that makes you happy and matigil, no? Kasi, ito, real talk, hindi po ito basta-basta matitigil. No? Hindi po ito basta-basta matitigil. Magkakaroon at magkakaroon pa rin ng comment yan. No? Iiwas lang. Ganun lang po yun. Iiwas lang yung kung sino man na magbablog. No? Dahil, syempre, yun yung request. But,
the freedom to express, katulad ko, no? Nanduroon pa rin po yun. Ngayon, depende na lang po yun sa taong or sa vlogger na magko-content. Sa katulad ko po, ako po ay nagbibigay ng reaction ko and I never, no, never use any words that will insult, no? Kasi ito si, ano eh, Kuya Bal eh. Kasalanan ni Kuya Bal. Kasi kung ano yung sinasabi eh. O may mga video, Kuya Bal. Hindi kasi, yan yung ano, no? Yan yung minsan na mahirap intindihin kay Bal Santos Matubang. Na totoo po yan. No? Lalo na kung medyo hindi ganun kalawak ang pangunawa mo. Yung mga binibitawan talagang salita ni Bal Santos, minsan ma-offend ka, no? Ma-offend ka. And yun nga yung nangyari, diba? Yung sinabing bobo, sisementohin yung muka. Parang kay Kuya Bal, good vibes lang. Mga Kuya Bal, hindi po lahat nakakaintindi sa mga jokes mo. Oh. Alam mong prior to you, meron ng mga hindi magandang naririnig yan. Di ba? Hindi lang ikaw. Kaya lang kasi, ikaw bilang ama, no, ng Kalingap community, dapat po, ikaw yung nagpapasipay. Hindi, ikaw pa yung gumagawa ng pagtatawanan eh. Oh, di ba? So ngayon, ikaw yung binalikan. So actually, mukhang, sa tingin ko lang, no, ito, kaya lang, sa tingin ko, si Kuya Bal talaga yung target at saka yung mga reactor na nagsasalita ng hindi maganda sa kanya, no, sa pamilya niya. Kaya lang kasi, it will have a chain effect. No? May chain effect po yan. Na kahit na si Kuya Bal lang at yung mga reactor na nang babash o nagsasalita ng hindi maganda, ang target nila ng pamilya ni V, damay-damay po ang mangyayari dyan. No? Siyempre, katulad niyan, no? Si Bal Santos lang yung tinarget and the rest of those vloggers na babash sa kanya. So, damay lahat yan. Diba? So may nang babash or may nagre-reaction man, as long as they are under Kalingap community, tatahimik na ngayon yan. Diba? And remember, may mga supporters po yung mga yan. So ano na yung kahihinatnan ngayon? Diba? So this is my own opinion. No? Although yes, that's the right. No? For them, yan na yung pinaka-ultimate solution na alam nila to stop everything. No, mag-i-stop naman po talaga 'yan. But hindi biglaan, no? Meron at meron pa rin pong magko-content. Like me. 'Di ba, kino-content ko po siya. But just expressing what I feel, no? Not to discredit anyone. And yun yung sa akin. No? Yan, may mga ganyan pa rin pong lalabas at magbibigay ng opinion nila. So, sino yung magiging kontrabida? Of course, makikita na natin sa takbo ng istorya. Doon sa mga nakasuporta dyan sa pamilya ni V, of course, nasa kanila yung para sa kanila tama. But, check the numbers. Check the numbers. Sino yung mas marami? Ano lang po yan, ha? Facts lang po yan. Real opinion ko lang po yan. Yan po kasi yung nangyayari, no? Dito, sino ang lumalabas na underdog sa kwento na to? Di ba? Si Kalingap Rab ang pinaka. Ngayon si Kuya Bal, medyo 50-50 kasi sumasagot pa rin si Kuya Bal eh. Oh, kita mo, may live pa siya. After ata nung interview sa kanya, nag-live ka agad. Ngayon din natin ang reaction yung ginawa ni Kuya Bal, no? O, Kuya Bal, nagre-reaction ako, pero alalay lang. So, yun yung lalabas ngayon. And alam niyo naman dito sa atin, kaugalian ng mga Pilipino, kung sino yung underdog, siya yung sinusuporta. Bakit naging underdog dito si Kalingap Rab? Kasi siya yung talagang, kumbaga, tumulong. Oo, nagkaroon sila ng tulungan. Di ba? Nagkaroon sila ng tulungan. Both of them benefited sa nangyaring yan. No? Lahat ng involved dyan sa lab team na yan. Di ba? Nag-benefit sila sa isa't isa. Correct yun. No? Kaya nga sabi ko, yung utang na loob, hindi masyadong binibigyan ng emphasize dito. Kasi nakinabang naman kayo pareho eh. Di ba? Kaya lang kasi,
ang mas tatatak sa isip ng tao. And even if you check the comment section of that live kay Rapi Tulfo, no? Yung ginawang interview na yun, makikita mo na talagang negative yung naging response ng mga viewers, ng mga nakapanood, na ang sinisisi yung pamilya na tinulungan ni Kalinga Prab. No? And si Kalinga Prab ngayon yung nanduro yung sympathy. Diba? Lalo na naglabas si Kalinga Prab ng opinion niya kagabi. Diba? Nasaktan siya sa napili ni V nung between him and Dr. Love. Well, patuloy pa yan, no, yung mga usapin na yan, and let's see kung ano pa yung mangyayari sa mga susunod na kwento nito. No? So, ito na yung sinasabing there's no turning back. And tingnan natin kung pupunta ba sila sa Maisan ba yun, yung lugar. Kasi yun yung request ni Bal Santos Matubang na mag-usap sila sa barangay level. No? Regarding sa pag-take down ng mga videos. And kaliwaan nga raw yan. Sabi di ba ni attorney, susi ng bahay and the rest of kung ano man ang binigay, and deletion of all the videos, including yung mga Kalingap reactors. Pero ang immediate ata ngayon, no, is itong kay Kuya Bal at saka kay Kalinga Prab. No, ngayon yung sa mga reactors, I think they'll be making another resolution or pagsasabayin-sabayin na nila yan, no? So maybe they need to put a name specifically, di ba? Kasi sa dami ng reactor, sa dami ng anti-reactor, and katulad ko pa ng mga freelance, mga nakikisawsaw, so paano yun? Iisa-isahin nila yung pangalan. Or chichikin nila yung video isa-isa. Tapos ipapatake down. So on that matter, I'm not sure. Pero ang nakikita kong immediate, no, na magre-response dito ay si Kalinga Prab and Kuya Bal, no? Pero kasi parang si Kuya Bal lang yung target dito. Si Kuya Bal, yung mga biro niya, no? Parang si Kuya Bal, eh. Kaya lang kasi, kasi nga, pinapa-take down yung video. So, most likely kay Kalinga Prab yung effect. Dahil nasa kanya lahat yung content. Alright, so, ito po ay opinion ko lamang. Nililinaw ko po, no? Sa kung sino man ang makakarinig. No? I'm just expressing what I feel regarding the matter. No? So, hindi ito po paninira. No? Wala po rin po akong kinakampihan. Wala po akong masamang tinapay sa pamilya. No? Ako po nagbibigay lamang ng aking opinion. So, huwag niyo naman akong joke lang. No, joke lang po. I'm just sharing my thoughts about the matter. Okay, so hanggang dito na lamang po at maraming salamat.